Kasaysayan ng wikang pambansa. Paano nagsimula ang pagbuo ng wikang pambansa? Bakit mahalaga ang wikang pambansa sa ating kultura? Panahon ng katutubo o bago dumating ang mga Kastila. Bago dumating ang mga Kastila, iba't ibang wika at dialekto ang ginagamit ng mga katutubo. Mga halimbawa, Tagalog, Cebuano, Ilocano, at iba pa. Panahon ng Kastila. Pagdating ng mga Kastila noong 1521, ginamit ang wikang Espanyol sa pamahalaan at relihiyon. Ang mga katutubo ay patuloy na gumamit ng kanilang mga wika sa araw-araw na buhay. Panahon ng Amerikano. Pagdating ng mga Amerikano noong 1898, ipinakilala ang Ingles bilang wikang panturo. Itinatag ang mga paaralan at itinuro ang Ingles bilang pangunahing wika. Pagpili ng wikang pambansa. Sa 1935, sa Ligang Batas isinasaad na dapat magkaroon ng isang wikang pambansang Pilipinas. Noong 1937, ang Tagalog ay napili bilang batayan ng wikang pambansa. Pag-unlad ng Filipino. Sa Saligang Batas ng 1987, pinalitan ang pangalan ng wikang pambansa bilang Filipino upang kumatawan sa lahat ng wika sa Pilipinas. Panahon ng pananakop ng Hapon. Tinagoroang gininto ang panahon ng Tagalog ang panahon ng pananakop ng mga Hapon. Nang lumunsad o dumating sa dalampasigan ng Pilipinas ang mga Hapon noong 1942, nabuo ang isang grupong tawag na purista. Sila ang mga nagnanais na gawing Tagalog na mismo ang wikang pambansa at hindi na batayan lamang. Panahon ng Greenland hanggang sa kasalukuyan. Hulyo 4, 1946, ganap nang ipinapatupad ng Batas Commonwealth bilang 570 na nagtatakdang wikang opisyal na ang pambansang wika. Nagtapos ang pangalawang digmaang pandaigdig. Pagdiriwang ng linggo o buwan ng wika. Marso 6, 1954, nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang proklamasyon bilang 12 para sa pagdiriwang ng linggong ng wika pambansa mula Marso 29 hanggang Abril taon-taon. Alinsunod ito sa pagbibigay puri sa kaarawan ni Francisco Balagtas bilang makata ng lahi. Kasalukuyang panahon. Pebrero 2, 1987, pinagtibay ang bagong konstitusyon ng Pilipinas sa Artikulo Section 6 to 7. Nakasaad ang sumusunod. Noong 1987, ipinalabas ng Kalihim Lourdes R. Cosimbong ng Departamento ng Edukasyon, Kultura at Pagtilakasang Kautusan bilang 52 na nag-uutos sa paggamit ng Filipino bilang wikang panturo sa lahat ng pantakarang Philippine Educasyong Bilingual. 1996, ipinalabas ng Komisyon on Higher Education ng KED Memorandum bilang 59 na nagtatadhanang siyam na unit na pangangailangan sa Filipino ang pangkalahatang edukasyon at nagbabago sa description at nilalaman ng mga kurso sa Filipino 1. Ang mga pambansang wika sa Pilipinas ay Tagalog, Filipino, at Filipino. Ang Tagalog ay katutubong wikang pinagbatayan ng pambansang wika ng Pilipinas noong 1935. Filipino naman ang unang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas noong 1959. Filipino, kasalukuyang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas, lengua franca ng mga Pilipino at isa sa mga opisyal na wika sa Pilipinas. Konklusyon. Ang wikang pambansa ay sumasalamin sa ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Patuloy itong umunlad at nagiging instrumento sa pagkakaisa. Yun lamang po at maraming salamat.